Yo guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. My name is Jay Gregorio. Nakabisa ko dito sa Cavite and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. Sa video na to, pag-uusapan natin is all about Facebook ads. And specific, ang topic na i-discuss ko at i-share ko sa iyo is kung paano mag-run ng CBO or yung tinatawag na Campaign Budget Optimization. Marami kong mga students na naku-curious, Coach Jay, ita-turn on ko ba to? Kailan ko siya gagamitin, pwede ko na ba siyang gamitin, and marami pa silang mga questions sa pag-run ng CBO. Mapapansin mo to dati nung kung nag-run ka ng ads way back 2018, 2019, wala pa to, hindi pa to naka-deploy sa lahat ng ads account. I believe mga 2019 o 2020 na siya na i-implement at nailabas dun sa mga advertisers na gumagamit ng Facebook. So, i-share ko sa iyo dito at bago tayo pumunta doon sa isa ads manager natin, i-share ko muna sa iyo ano ba yung FB ads structure. Kailangan mo kasing malaman at maintindihan yung structure ng Facebook ads. Hindi ito yung magbuboost ka lang, i-click mo yung boost, lagyan mo ng budget. Hindi ito yung the way kung paano ka dapat mag-run ng ads. Kung seryoso ka at gusto mong ma-maximize yung ads, kailangan alam mo yung Facebook ads structure. So basically, ganito lang yan. Sa ads natin, dito sa Ads Manager, so meron tinatawag na ads, ayan, Ads Manager yan, meron yung structure. Yung unang structure, okay, yung pinaka-top niyan is yung objective. Ayan, ito yung pinaka-objective. Pangalawa naman, dito, di ba, meron yang ad set, okay? Okay, pangatlo, meron ditong ads, ayan. So dito, ang una dito is yung objective. Ano ba yung objective, Coach J? Objective. Ayan, objective. So objective, pwedeng sales, pwedeng leads, pwedeng send message, pwedeng conversions, engagement, video views, and so on. Ngayon, pababa, okay? Dito na ngayon tayo naglalagay ng ad set setting. Kumbaga yung targeting natin, ad set. Okay? Ad setting. Mamaya, don't worry, ipapakita ko sa iyo sa loob. Pangatlo, dito naman yung ad copy, yung pinaka-ad na mismo, yung nakikita ng tao kapag pinublish mo na yung iyong ads. Okay? So sa objective, ikaw yung magde-decide. Pwede kang gumamit ng conversions, engagement, video views, reach, and so on. Dito naman sa ad set, dito mo ilalagay yung targeting mo. Okay? Yung location, age, ayan, location. Okay, location. Ano pa ba? Age, demographics, interest, and so on. Dito sa ad, dito naman nilalagay yung mga video, usually mga video and picture yung ginagamit. Pwede rin namang carousel, but kadalasan, video and picture yung nakikita mo dun sa newsfeed mo na naka-sponsored. So, ayan yan. So, dito, objective, let's say, sabihin natin to na sales. Ayan, sales. Ayan, conversion. Yung sales, pwede rin yan sa send message. So, pinakita ko sa iyo ito para at least aware ka na ganito nagwo-work yung Facebook ads. So, ngayon, dahil nagkaroon na ng campaign budget optimization, dati, okay, yung ad set, dito nilalagay location, age, and yung pinaka-budget. Okay, magkano ba yung budget mo sa ads? Ayan, dito mo isa-set yan. Ngayon, may ability ka na ilagay yung budget dito sa objective, dito sa pinaka-top. And bakit in-implement ni Facebook yon na mag-set ka dito ng budget campaign, okay, sa campaign budget optimization. So, ibig sabihin, si Facebook na mismo yung mag-optimize ng ads mo across all ad set na meron ka. So, let's say, meron kang ad set na 10, okay? So, sales. Tapos, meron kang 10 ad set, okay? 10 ad set. Ad set, ibig sabihin, nag-publish ka, pwedeng iba-ibang interest yan. So, si objective, yung objective mo na sales, yung campaign mo, is yung magdi-distribute ngayon ng budget mo. So, let's say sa 10, okay? Sa 10 na ad set, at meron kang sinet dito na 10,000, 10K. So, hindi sinasabi ni Facebook na i-divide niya equally dun sa 10 ad set, yung 10,000. Kaya campaign budget optimization, tutulungan ka ni Facebook sasabihin ni Facebook sa data niya, sa algorithm niya, ano bang ad set yung pinaka most effective or high performing para doon natin i-distribute yung budget
ng ads natin. The best to kung talagang nagbibigay ka or malaki ka mag-budget sa ads mo. The best to, kumbaga, preparing for scaling and long term. Okay? So, yun yung pinaka idea kaya in-implement ni Facebook yung CBO. Okay? So, ituturo ko sa iyo sa Ads Manager, punta ka sa Ads Manager mo, paano mag-run ng campaign budget optimization. So, all you need to do is go to your Ads Manager. So, Ads Manager, o puntahan mo business.facebook.com/adsmanager or sa personal ads naman, facebook.com/adsmanager. So, punta tayo ngayon sa Ads Manager. Okay? Tapos, ito yung sample na to is isang ad set ko. Naka-run to ng naka-ad set level. So, ngayon, mag-create tayo ng CBO. Okay? So, click mo lang itong create. Kahit nasaan ka dyan, ito yung campaign, ito yung ad set, ito yung ad copy. Click mo lang itong create. Tapos, kapag nakapag-click ka na ng create, okay, let's say, yung iraran mo na product, specific dapat yung product mo. Kung physical product yan, digital product, services, lagyan mo. Create yung campaign tayo. Tapos, iselect mo yung sales. Yan. So, auction lang tayo. Hindi tayo reservation. Auction. Sales. Best send sa messenger. Send message. Pwede. Kung may website ka, conversion. Continue. Dito, pwede mong gamitin ditong Advantage Plus Shopping. Kung hindi ka pa masyadong familiar dyan, still magagamit mo pa rin itong manual sales campaign. Still ako, ginagamit ko pa rin to. Continue. Ayan. Tapos, ayan, makikita mo meron tayong tatlong structure. Ito yung pinaka-top. Ito naman yung ad set. Ito naman yung ad copy. So, ngayon, dito, lalagyan ko lang to ng CBO. CBO. Ayan. Tapos, ano yung offer mo? Okay? Let's say, offer ko dito yung low ticket. Okay? So, kung ano man yung product na binebenta mo. Okay? Tapos, dito, mapapansin mo, sales. Okay yan. Ito, pag may website ka, kung wala kang website, you can change it to send message later on. Ayan, meron mamaya, tatanungin ka kung saan mo siya ililid. Ayan. Pero pwede mong baguhin dito. Engagement, traffic, awareness, and so on. Okay, so all good na tayo dito. Tapos, mapapansin mo dito sa baba, papakita ko sa iyo to. Ayan. Merong A-B test. A-B test naman, ito yung parang itetest mo yung multiple target audience. Okay siya kung gusto mo siyang i-explore, pero sa topic natin na nidi-discuss ko is yung Advantage Campaign Budget, itong CBO. Okay? So, i-click mo to on. Ayan, Advantage Campaign Budget. Pero yung iba tinatawag na CBO, Campaign Budget Optimization. Same lang naman yun, guys. Okay? I-turn on mo siya. Tapos, dito sa daily budget, meron siyang lifetime, meron siyang daily. I-suggest na daily mo na lang siya para hindi mo na siya kailangan. Pag lifetime kasi, isa-set mo kung kailan siya mag-i-end. Tapos, i-edit mo pa siya later on kapag naubos na yung budget. So, run ka lang ng daily. Example, 1,000 a day. So, ang plan ko sa 1,000 a day, meron akong tatlong ad set. So, madi-divide siya by 300 each. Pero hindi sinasabi ni Facebook na equally divided. Sa best performing ad set siya, maibaba to, yung majority ng ads mo, ng budget sa ads mo. So, ganyan siya, daily budget, kung 100, okay lang din, kahit naka-CBO ka, 100, walang problema, 200, 500. So, 1,000 natin. So, dito, okay na to. Budget scheduling, if you're familiar dito, ito yung parang automatic scaling. So, na-discuss ko to sa isa sa mga content ko rin. Pero basically, simple lang to. I-click mo lang itong increase your budget during this time period. Pwede mo increase siya ng percentage. Let's say, 10%. Okay, kailan siya mag-e-end. So, pwede mo siyang i-end ng, ayan. So, mag-increase siya daily by 10%. So, ito kapag nag-scale ka na. Pero, don't worry, pwede mo rin naman to gawin manually dun sa AdSense. Tignan natin to. Okay? Tapos, i-click mo na ngayon itong next. Ayan. So, dito sa next, dito mo na ngayon isa-set yung targeting mo. So, lagyan na lang natin ng ad set number 1. Okay. Tapos, choose. Kung messaging apps ka, ayan, tama to. Messaging apps and message. Kapag may website ka, ililid mo sila sa website, make sure to click itong website. Kung website, papunta yan sa store mo, sa landing page mo, opt-in, saan man, make sure na i-check mo yung website. Okay? So, maximize number of conversions. So, I suggest na wag mo itong baguhin. By default, ito yung pinaka nag-work. Pwede mo i-try ito, yung dalawang ito, pero ito yung pinaka by default. Ayan, nandyan.
Pixel, make sure may pixel ka. Ayan. Tapos ano bang conversion yung ita-target mo. So, ako ang tina-target ko is purchase. Okay? All good. Then, okay na to. Okay na to. By default, don't worry. Huwag mo na itong baguhin. Tapos, proceed ka dito sa budget schedule. All good na yan. Tapos, dito na sa audience control. Sino yung ita-target mo. Anong location. And then, ang gagawin ko dito, click ko to, age. Set ko lang siya ng 25 plus. Okay? Tapos, ang gagawin ko is no targeting, only age, demographics, and location lang. Okay? Pwede mo i-try yung tawag dun is broad targeting. So, ang nangyayari kasi kapag ganun yung ginawa mo, okay, dun sa ads mo, parang ganito. So, kapag gumamit ka ng broad targeting, ito yung, sabihin natin, ito yung Facebook. Ayan. Ayan. Kapag gumamit ka ng broad targeting, ito yan. Ito ka. Tapos, kapag gumamit ka ng targeting, ganito nangyari. Okay? So, may square. Ito yung Facebook. Ayan. Oops. Tapos, kapag gumamit ka ng interest base, parang ganito nangyayari. Ayan. So, hindi mo nata-target lahat. Okay? Ito lang yung person na to yung nata-target mo. Ngayon, kapag broad targeting naman, so, mas marami na audience na pwedeng matarget ng ads mo. Okay? So, it's easy to scale and then hindi siya nagkakaroon ng ad pating. Okay? So, proven na to. Marami nang gumagawa nito. You can try. No targeting. Nag-work yan sa akin. Tested na yan, guys. Facebook is merong, dati sabi ng napanood ko, merong 50,000 data points si Facebook to identify yung mga taong interested dun sa content natin. Even sa ads mo. So, don't worry about targeting. Hindi lahat nasa targeting yung sekreto para magkaroon ka ng resulta sa Facebook mo. So, ayun, yung siyempre messaging yan. Okay? Then, yung content mo. Okay? So, also yung offer mo. So, Philippines, okay na ako dito. Minimum age. Then, language, okay lang yan. Kasi Philippines naman. Pero kung other country, lagyan ko ng Filipino. So, advantage placement, all good. Then, click next. Ayan. So, lalagyan ko lang to ng ad number 1. Okay. So, ang gagawin ko dito, ayan yung page ko. So, ang plan ko dito, i-run ko yung low ticket na digital product ko. So, instead of mag-create pa ako ng bagong ad, so, ang gagawin ko, isasalik ko na lang yung mga old ko na nagawa. So, ang gagawin ko, meron akong dalawang ad. Do-duplicate ko lang to. Existing, duplicate by 1. Ayan, mapapansin mo, meron ng dalawa. So, ad number 2. Ayan. So, ngayon, yung ad number 1, isa-set ko na ngayon. So, page, connected na siya. So, ikiklik ko lang tong use existing and then ganun din yung gagawin ko sa ad number 2 para ma-publish na natin siya. So, isa-select ko lang siya. Ang gagawin ko, select a post. Alright, all good. Na-set ko na yung ad number 1 and then ad number 2. So, gagawin ko dito is ipapublish ko na siya. Kasi all good na. Na-set ko na to before. So, okay na rin yung website. Balikan natin yung kaninang pinakita ko sa'yo. CBO, okay, yung product na ino-offer mo. Ad set. Okay, sino yung mga tatargetin mo. Also, yung ad copy. So, ang ginawa ko dito, ayan, is dito sa ads, nag-run ako ng dalawa, okay? 2, okay? Nag-run ako ng 2 ads. So, dito wala namang limit. Nakakatulong kasi kapag meron kang multiple creative under one ad set para mas optimize yung run ng ads mo. No limit kahit mag-run ka ng 5, 10, may mga kakilala ko na gano'n. Meron pang iba 100 of creative sa isang ad set. Okay? So, make sure lang na alam mo yung existing post. Kasi nga, once na nag-publish ka, merong yung post ad na nagagawa. So, ang gagawin mo, kapag same picture lang naman yun, same content, isa-select a post mo lang. So, hindi mo kailangang i-run ng sabay-sabayan. So, i-duplicate mo lang yon. After nito, saka ka mag-duplicate. So, basically, parang ganito yung nagawa natin. Nag-run tayo ng sales, okay, conversion, okay, location, age, nilagay natin. So, CBO. Ngayon, paano mag-work yung campaign budget optimization? So, ganito yan. Kapag pinablish natin to, as you can see, one ad set pa lang, pwede ko na siyang i-publish, by the way, pero ang gawin mo, pwede mo rin siyang i-duplicate dito. So, para makasigurado ka, i-publish mo muna siya. All good na to. Ad set number 1. So, ang ginawa natin dito is Mumu method. So, no targeting. Only age, location, and yun lang. Wala talaga. Ngayon, gusto mong subok, kasi siguro gusto mong mag-test ng targeting, wala namang problema doon.
ang maganda dito, pwede mo siyang i-try or i-test. So, i-publish muna natin siya. Okay? So, once na na-publish mo na yung new campaign mo na CBO, okay, publish na yan, ya, di ba? So, ito na yan. So, ang gagawin mo dyan dito, di ba, ito na yan, is i-duplicate. So, siguro punta ka dun sa pinaka-ads manager, i-close muna natin yan. Puntahan natin yung ating campaign. So, ito na yun, nakaselect na yung campaign ko, tapos ito yung ad set number 1. So, don't worry, ads inactive, kakapublish lang kasi natin, processing yan, so maya-maya ma-approve na yan. So, gagawin ko, pwede ko na siyang i-duplicate kasi yung ad naman na yun is approved na before, 99.9% sure ako na magiging active yon. So, gagawin ko, i-duplicate ko to. Okay, i-duplicate ko siya by 2. So, existing campaign, number of copies. Kasi ang goal, di ba, sa 1,000, ang goal natin, di ba, sa 1,000, ay 1,000 pesos, ito 1K lang, let's say 1K to, is gumawa tayo ng 3 ad set para ma-divide niya. So, balik tayo dito, existing, 2, duplicate. So, ganito lang ako guys, pwede yung i-model. So, unahin ko muna itong nasa gitna or nasa taas. So, ito na lang nasa gitna. Then, papangalanan ko siya ng ad set number 2. Ayan. Click mo lang to. Then, i-click mo lang to number 3. Ayan. So, unahin natin number 2. So, make sure sa add 1, i-select mo ulit existing post. All good. Existing post. Ayan. Tama. Na-select na siya. Ad set 3. Existing post. Okay. Good. Existing post. Nakaselect na rin siya. Just in case na nakalagay dyan, create ad. Click mo lang yung use existing post and then hanapin mo yung post ID ng ads mo. Okay? So, dito sa ad set 2, babaguhin na natin, hindi na yung move method. So, lalagyan na natin siya ng targeting. Kasi kung gusto mong itry yung targeting, okay lang naman. So, dito, click mo tong audience suggestions. Ayan. And then, 25 to 65. So, let's say, limit natin siya ng 25 to 50. Tapos, detail targeting, maglalagay na ako dito ng at least siguro 2 targeting. Maglalagay ako dito ng business page admin. Ayan, business page admin saka Facebook page admin. So, let's say yun ang gusto kong i-target. All good na ako dito. Okay? Tapos, lilipat ako dito sa ad set number 3. And then, ang ita-target ko naman dito, okay, edit natin. Lagi ko dito is hanggang 50 din, 25 to 50. Philippines yung target location. Ang ilalagay ko dito, payments. Okay? Facebook payments users in the last 90 days. Ayan. So, sabi dito, ano bang behavior to? Facebook payments users. People, ayan, sabi dito, people who have used Facebook payments in the past 90 days. Ibig sabihin, nag-transact, nagbayad sa Facebook. Pero kung titingnan nyo dito, sobrang pure lang daw. So, siguro, ano natin, gawin natin broad. Dito kasi medyo may error to. So, engage shoppers na lang. Ayan, behavior. Ayan, so maraming engage shoppers. Good. So sabi naman, engage shoppers, okay, sino ba to? Description, people who have clicked on the call to action button, shop now in the past week. So last week, sabi niya, merong 600 million to 700 million people on Facebook na nag-click ng shop now. Worldwide yon. So, dito naman sa Philippines, dahil nasa Philippine market tayo, dito mo malalaman yung data, guys. 15 to 17 million. Ibig sabihin, maraming mga users on Facebook last week, in the past 7 days, merong 17 million people na nag-click ng shop now on Facebook. Okay? So, yun. So, engage shoppers ang tatargetin natin dyan. So, kumbaga, itetest mo lang. Pwede mo, depende yan sa offer mo, guys. Kung real estate ka, pwede mong i-target yung luxury, ganyan, luxury cars, property, and so on. Wala namang problema na maglagay ka ng targeting. Pwede mong lagyan ng wala para at least ma-prove mo sa sarili mo na ito yung nag-work. Okay, hindi lahat mag-work yung no targeting. Minsan mag-work yung meron targeting. Nakadepende pa rin talaga sa offer natin yan. Okay? So, ito, testing natin to. Low ticket, 1,000 a day, 3 ad set. So, bahala na si Facebook mag-distribute sa 3 ad set ng 1,000 pesos. And let's see kung ano mangyayari. Pwede ko siyang i-scale every 2 days, yung 1,000 to 1,100. After 4 days, 1,200. Manual scaling, pwede ko yung gawin. Okay?
kung makita kong converting yung setup natin. Okay? So, all good na to. So, okay naman. Assign na natin. So, wala na tayong kailangang baguhin dito. Ipapublish na natin siya. Click mo lang yung publish. And then, all good na. And then, nakapag-create na tayo ng one campaign. Tapos, 3 ad set. Ad set, 3. Tapos, yung ad, 2. Ayan, dito naman. So, yun yung campaign na ginawa natin. Tapos, sa targeting, gumamit tayo ng broad targeting. Ito, broad targeting. May interest. Tapos, yung isa, ang tawag dito is flex. Ayan. Kasi inanuhan natin mix interest. Naalala mo, naglagay ako ng Facebook ads, flex targeting, tapos Facebook ads, admin. Pero parang same na rin naman siya. Parang, ayun na rin yan, interest based. Yung isa naman is precise targeting. Yung ginawa natin is isang targeting lang, yung engage shoppers. So, bali 3 siya. Flex, yung isa precise targeting. Ayan, ganito yan. Here. Tapos, dahil precise siya, ganyan yan. Oops, ayan. Ito yung Facebook. Tapos ito lang yung na-target natin. Ito yung engage shoppers. Ito naman, ito yung page admin. Ayan. Page admin saka business page admin. Mix na yan. So mapapansin mo, mas malaki dito ng konti. Mas may konti and broad. Ito ata 15 million More than, ayan. Pero it's okay. Yun yung goal natin. Matest natin yung different targeting method approach. 1, broad targeting. 2, flex targeting. 3, precise targeting. Okay? So, tip ko na yun sa'yo, pwede mo itong i-test on running ads. Kahit anong product pang ino-offer mo, mag-work yung ganitong approach. And then, ang kagandahan kasi dito sa approach na to is parang na-A/B test mo. Na-test mo different targeting method kung ano yung mag-work at hindi mag-work sa approach na in-implement mo sa Facebook ads mo. Okay guys, hopefully nakatulong sa iyo yung short video na to, and if you have anything questions, follow-up questions dito sa ating topic, at kung gusto mong matuto pa when it comes on Facebook ads, meron akong ilalagay na link sa ibaba ng video na to sa comment section. Mag-join ka dun sa Facebook ads pre-Facebook group natin, and dun ako nag-update, and kung meron akong mga new videos, nag-upload din ako doon para ma-notify ka dun sa Facebook mo and also dito sa aking channel if magsusubscribe ka sa aking channel. So huwag mo kalimutan na i-click ang subscribe and bell notification. So once again, this is Coach Jay. Thank you so much for watching this video, and magkita-kita tayo on the next video.